malalaman agad kung mahal mo sa isang kanto. Ang tinitignan ko na ngayon para makilala yung isang tao, family background na. May nabasa ako, yung family na pinanggalingan mo, importante. Pero yung family na gagawin mo, mas lalong importante. Merong guy, itong guy na to, nanligaw siya sa akin. Todo grab siya ng pagkain. Baby, andyan na yung grab ko, pababa na lang, ganun. Pero nung naging kami, siya na yung pinag-grab ko. So, hindi pala lahat ng pogi plus effort sa umpisa, kaya nilang panindigan yun throughout your relationship. Ako maiintindihan ko kung career. Pero kung wala kang ibang ginawa, kundi mag-Dota lang, mag-ML, ay sapukin kita. Hindi naman natin ini-encourage yung iba na tanggalin yung ligaw. Pero mas maganda yung, sagutin mo na ako ngayon, liligawan kita habang buhay. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At ngayon ay napaka-special na episode dahil aside from i-unbox natin yung 100k silver play button ko dahil sa inyo natanggap ko. Maraming salamat. At syempre, napaka-special nitong episode na to dahil meron akong bagong i-announce sa inyo. Pero bago ang lahat, gusto ko sanang magpasalamat sa management ko, Tritone Studios, Tritone Entertainment. At syempre, maraming salamat din sa, syempre, pabango ko, Picotin Perfume sa Facebook page. Message nyo lang, Picotin Perfume by Tio Bray. Pa-process na nila yung mga order nyo. Syempre, without further ado, ipapakilala ko ang ating guest co-host na magsushoot na kami ng isang episode kada linggo para sa inyo. Napanood nyo na siya. Madami na siyang pinagdaanan sa buhay. Nawala na siya ng bahay dahil kasi binuldoser, di ba? Tapos nagpagamit na siya kay Kapitan. Pero lahat yun, nalagpasan niya. Diba? Walang iba. Siyempre, papakilala ko sa inyo, si Candy Veloso. Yan. So ayun lang, maraming salamat. Thank you so much, Tio Bray, for having me here. Di ko na-expect na malayo yung mapupuntahan nung first podcast natin, nung una. No, siyempre. Kasi matagal ko na rin pinaplano na magkaroon ng guest co-host dahil siyempre para maiba naman. Siyempre, alangan naman lalaki na naman, di nagalit na naman yung mga yan, di ba? So, kailangan babae. Pero siyempre, dahil ang ganda nung engagement, tapos nakikita ko rin siyempre yung wisdom mo. So, para sa akin, magandang matutuwa sila lahat pag ikaw ang magiging guest co-host ko. So, itong episode na to, every Wednesday natin ilalabas. Ayun. Yan, every Wednesday to, siyempre kasama ko si Candy dito at may mga pag-uusapan lang kaming topics about kahit ano. Depende na, no? Oo, depende na. So, ngayon ano ba yung mga project mo bago tayo mag-start? Ayun, so bumalik lang, may konting ginawa lang ako sa Viva Max. Oo, ulit. So, pero ngayon more on focus ako sa pag-share ng wisdom ko. Oo. Sa pamamagitan ng podcast mo. Yan. Totoo naman, punong-puno ka ng wisdom. Kasi nung umpisa parang sobrang natutuwa talaga ako, grateful talaga ako kasi napakita ko yung side na dun ko lang pala mailalabas. So parang gusto ko siyang mag-shift into this career. Yan. Tingin ko naman magiging siyempre magiging successful ka dito. Siyempre matagal-tagal pa to. Madami ka pang may share na wisdom sa mga nanonood sa ating male or female viewers. Yes. Natin para medyo maging balanse naman, di ba? Manyak na male, manyak na female. Yan, mga ganyan. Mga balanse natin. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga kalalakihan. Siyempre, nakikita natin, sabi nila, magagaling nan daw sa simula. Pero sa dulo. Actually, hindi lang lalaki. Pero laging okay sa simula yung relationship. Pero toxic sa dulo. Yes. So, yun yung pag-uusapan natin. So, with that, Candy, may tanong ako sa'yo. Naniniwala ka ba sa first impression? First impression, personally hindi. Dahil? Kasi ang first impression, part siya ng infatuation stage. Kaya lang naman tayo na-attract sa tao kasi yun yung akala natin na sila. Okay. Pero later on, pag nakilala na natin sila, pag dumaan na kayo sa matinding pagsubok, lumipas na yung maraming taon, mag-iiba talagang ugali ng tao. Doon na talaga lalabas yung totoong kulay ng tao. Totoong kulay. Usually ba kailan lumalabas yung totoong kulay ng Pinakamatagal yata, siguro 1 taon. Pero pinakamabilis, 3 buwan. Yun yung sa akin Okay. Kasi ako, like for example, sa courtship stage ba, halimbawa nagde-date kayo,
Sa courtship stage ba nakikitaan mo na yung ugali ng tao? Hindi talaga yan. Hindi. Oo, kasi ako wala pa akong kilalang lalaki na sa umpisa pa lang, uy, sagutin mo na ako kasi bukas mag-cheat ako. Walang ganyan eh. Ang mga lalaki, lahat yan best foot forward. Okay. Best foot forward. Walang magpapakita na bukas bubugbugin kita. Walang ganon. Walang ganon na lalaki. Galit. Tatagal pa yan eh. Mga ilang buwan, 6 na buwan, 1 taon. Doon na yan. Doon mo, ay putang ina, ganito pala siya. Pero ano yung mga tinitingnan mo halimbawa sa dating? Ano yung mga tinitingnan mo na parang nakikilala mo na siya kahit papaano? Meron ka ng snippet kung sino siya? Dati, nung medyo kabataan ko, una ko talagang binibase yung effort. Pero ngayong tumanda na ako, medyo marami-rami na rin akong pinagdaanan. Ang tinitignan ko na ngayon, para makilala yung isang tao, family background na. Oh, like what about the family? Chine-check ko kung saan ka ba galing? Galing ka ba sa broken family? Ano ka ba? Mama's boy ka ba? Or family-oriented ka ba? Kasi doon ko na-realize na mas importante pala yun kesa sa action ng tao. Kasi pag binusisi mo yung family background niya, kung saan siya nanggagaling, doon mo siya mas maiintindihan. Okay. Yun doon magre-reflect kung ano siya as a partner sa'yo. Okay. What if, sige, start natin. Sinabi ni Guy, hiwalay ang parents ko eh. So ano na kagad yun? Ano nang impression mo? Matik na yun, may something sa akin na ito, pag hiwalay yung parents niya, hindi siya magiging buo sa akin. Kasi for sure, marami siyang traumas sa buhay niya na sa akin niya i-pro-project. Oh, okay. So, ibig sabihin, pag broken family ba, hindi ba pwedeng, paano kung yung mga tipong tao na, ako naman, ito, may mga taong broken family din na sa kanya, ibe-break niya yung cycle na yun na ako, magiging buo yung pamilya ko. Pwedeng ganun. Totoo, may mga din na pag broken family sila, sa'yo sila mag-heal, diba? Pero mostly kasi pag broken family, dun nila na pro-project yung parang trauma nila na, halimbawa, cheater yung tatay. Yung guy, magiging cheater din. Kasi yun yung nakalakihan nila na akala nila yun yung tama. Okay. So yun na yung parang standard ko ngayon para into getting to know my partner. Or minsan, sabi nga nila, you become what you hate. Yes. Ayaw nila, galit na galit sila totoo, sa tatay nila. pero nagiging ganun sila. Pero nagiging ganun sila. Oh, which is naging ganun din ako. So parang, okay, so yun tinitingnan mo. What if mama's boy? mama's boy, mas malala yan. Wala kayong boundaries, kumbaga. Okay. Tsaka wala kayong own decision as a partner. Kasi may nabasa ako, yung family na pinanggalingan mo, importante. Pero yung family na gagawin mo, mas lalong importante. So, pag mama's boy ka, medyo mahirap yung tagilid yun. Kasi ano pa yung karapatan ko bilang partner mo? Oh, tsaka isang babae. Sa isang bahay, di ba dapat iisa lang Reyna? Totoo, Kaya hindi rin advisable na yung magkatira kayo dun sa isang totoo di ba? Totoo yan. Okay. So, what if, family, ano pa yung next mo? Yun, doon na mahuhulog yung effort. Effort. Okay. Pag pogi ba plus effort, green flag na ba kagad? Pogi plus effort. Green flag naman. Maaring green flag sa una, pero red flag pagdating dun sa dulo. Oh, okay. So, may pwedeng ganon? Pwedeng ganon. Okay. Pwede ding pogi, tas walang effort, pero nung naging kayo, dun siya mas mag-i-effort sa'yo. Which is, mas gusto ko yung ganon. May kwento ka ba na nakadate ka na ba na guy na una, ganito siya, tapos biglang, yung pagdating sa dulo, shit, hindi ito yung this is not what I've signed up for. Ang dami. Ang dami, alin doon? Parang Alin doon? Sama ko ng daliri mo. Pati sa paa. Oo, meron. Meron bang isang major na para ma-share mo para sa mga nanonood? Merong guy, itong guy na to, nanligaw siya sa akin. Todo grab siya ng pagkain. Ito, lang to, parang mababaw lang to ng example ko. Grab siya ng pagkain. Baby, andyan na yung grab ko, pababa na lang, ganun. Pero putang ina, nung naging kami, siya na yung pinag-grab ko. Naging ROI siya, be. Return of investment ginawa niya sa akin. Okay. So, naging ganun. Doon ko na-realize, ay shit,
So, hindi pala lahat ng pogi plus effort sa umpisa, kaya nilang panindigan yun throughout your relationship. Okay, so sa tingin mo, ano yung hindi mo nahuli? Kasi number one doon yung financial. Okay. Kasi lahat naman ng lalaki, papakita nila na eto ako, meron ako nito, eto ako ganyan. Pero nung naging kami na, pinag-grab mo pa ako, pero mas marami pala akong pera sa'yo. Yun yung mahirap. Yun yung mahirap. Oo. Diba? Kaya ako, ito naman yung sa akin. Kaya hindi ako naniniwala sa ligawan. Ako din. Oo. Sige, Totoo ikaw, yan. Ako muna. Okay. Sige. So ako, hindi ako naniniwala sa ligawan because ligawan is so best foot forward. Totoo yan. Best foot forward. Sa akin, mas okay sa akin yung you can get to know each other in a relationship. Totoo yan. And then, anyways, pwede naman tayo maghiwalay. Totoo. Kung talagang, di ba? Gusto mo ako, gusto kita, tayo na. Doon mo ko makikilala pag naging tayo na. Kasi pag nililigawan kita, hindi mo ko makikilala. Kasi papakita ko talaga lahat ng kabutihan sa mundo. Tsaka tanggapin na natin, hindi naman sa yung mga lalaki, minsan, alam mo yung parang, may mga lalaking ang, nag-I love you just to get in a girl's pants eh. Gagawin Totoo nila yun. lahat eh. Para, alam mo yun, hanggang makuha mo. Malupit na nga ngayon, wala nang I love you no? Matindi na nga ngayon eh. I love yours na. Puro ganun. I love yours. Diba? So ikaw, nakaranas ka na ba ng mga ganun? Yung halimbawa, sa una sweet, pero nung nakuha na yung bataan, parang nagbago siya. Sa relationship, pero hindi siya more on sa bataan eh. Parang more on sa attitude talaga ng tao. May isa din akong ex, ang dami kong naging ex, no? May isa din akong naging ex, ayun siya. Yun din number one problem ma-effort sila sa umpisa. Pero nung kalagitnaan na ng relasyon, wala na yun. Kasi andun sila sa mentality nila na, akin ka ni, ba't pa kita paghihirapan, akin ka na? Hindi na kita paghihirapan kasi akin ka na mahal mo na ako, di ba? Wala na akong kailangan i-win. Kaya rin minsan ako, aside sa hindi ako naniniwala sa ligawan, minsan parang, hindi ko naman sa hindi naniniwala, pero minsan yung kasal nakakasama eh. Totoo. Kasi pag kinasal kayo, may relax na parehas. Totoo yun. Wala na yung effort nyo sa relasyon nyo. Wala na yung effort, wala na yun. Tapos yung babae, nagiging kasinlaki na ng aparador. Kasi, relax na siya. Di ba? Diba? Asawa ko na yan eh. Matagal na kami nagsama. Kilala na ako niyan mula ulo hanggang ingron, di ba? Pero which is mali. Tsaka yung dyan pumapasok si Mister, bakit kumakabit? Hindi mo rin masisisi. Ako, naiintindihan ko yan. Totoo. Hindi mo rin masisisi. Totoo yan. Nagpabaya ng itsura yung Hindi ko naman sinasabing, both ways din, pati lalaki, dapat effort din na sa katawan mo. Huwag ka rin magpalaki ng tiyan. Kasi pag malaki na yung tiyan mo, di ba? Pag kinis mo yun, habang naggaganong kayo, kinis mo yung asawa mo, mabubunot. Oo, di mo na makikita yung baba. Paano mo makikita yung baba? Di ba? Kaya yun nga yung dapat, parehas kayong nag-aalaga. Pero usually, pag kinakasal, may relax yung mga... Yun. Kasi alam nilang, kasal na kami. Hindi na ako iiwan yan eh. Hindi na ako, Ako may isa kong naging karelasyon na naging honest ako sa kanya when it comes to my feelings. Sabi ko talaga sa kanya, alam mo ba, nawawalan ako ng feelings sa'yo. Matakot ka na. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, parang pag nagsabi ka ng ganyan, matik, iba na yun eh. Pangit na yun eh. Pero ako nung time na yun, naging honest ako sa kanya para maging aware din siya kung ano yung dapat niyang gawin. Uy, eto, nawawalan na to ng gana, ganun. So, kailangan kong mag-effort ulit. Di ba mas okay yung nagsasabi ka ng ganun kaysa sa biglang wala na akong gana, naghanap ako ng iba? Mismo. Importante yung sa akin yung open communication. Totoo. Open communication in a sense na minsan hindi rin maganda yung yung parang oo ka na lang ng oo kahit hindi na okay Totoo. sa'yo. Tsaka di na uso ngayon yung parang silent treatment, yung parang titiisin mo na lahat ng nararamdaman mo. Ako yun ang pinaka-ayoko sa babae. Wala na. Ako sa babae, gusto ko yung, kumbaga, tinetrain ko na say what you want. Totoo. Do not say the opposite. Like for example, alis ako ingat. Pero alam mo namang ayaw niya umalis. Oo. Mas gusto ko pa yung Totoo. sabihin niya ngayon Wag. kung umalis ka. Oo. Kaysa yung don't play games. Totoo. Parang ganon, di ba? Tapos pag uwi mo, di ka nakakausapin kasi umalis ka. Oo. Mali eh. Alam ko, hindi excuse sa akin babae kami. Hindi eh. Wala. Pwede mong gawin yung ganon eh. Say mas, pag hindi okay sa'yo, halimbawa,
itong may ginawa yung lalaki na hindi okay sa inyo, kailangan kayong babae, matutunan nyo rin sabihin na, uy, hindi okay to. Hindi okay sa akin yan. Uncomfortable yun nangyari. Totoo. So parang yun, di ba? Anong tingin mo doon? Anong take mo? Ako, totoo yun. Kasi bilang babae, di ba dati parang lahat kikimkimin, lahat titiisin. Ngayon, pag naging vocal ka, mas andun yung peace in a relationship. Tapos yung good communication. Oo. Pag healthy communication kasi meron sa isang relasyon, lahat ng bagay mapag-uusapan nyo. Lahat ng bagay mapag-aagrihan nyo or mapag-disagrihan nyo. Mismo. Tama yun. Tama. Importante yung communication, yung talagang, sabi nga nila, di ba? Sometimes, you might be avoiding an argument pag hindi mo sinasabi, but you're starting a war with yourself. Di ba? Mas mahirap yun. Totoo yun. Yun yung isang araw, biglang umalis ka na lang. Totoo. Ng lalaki ka na lang, Totoo. or ng babae ka na lang. Kasi sobrang buryong mo. Kasi hindi mo sinabi. Unfair din dun sa isa. Kasi, like for example, for guys, ang guys, lalaki na normal na insensitive eh. Totoo. Diba? Tsaka ang babae naman, emotional, diba? Oo. Hindi mo akong pinansin, ganun. Oo, diba? Yun ang mas maganda yung sabihin mo. Totoo. At least, nailabas mo na, hindi mo bit-bit. Totoo. Diba? Hindi. Tapos aware yung partner mo sa nararamdaman mo. So meron siyang parang room for improvement, 'di ba? Mababago niya 'yun kung saan problema. At least pag nasabi mo na tas di siya nagbago, problema niya na 'yun. Oh, mismo. Siya na talaga yung mali. Mismo. So meron akong game ngayon, okay? Sige. So may mga babasahin ako, sasabihin mo red flag or green flag, okay? Tapos Okay. sabihin natin, pag-usapan natin bakit. Sige. Okay, unang-una. Pag mabilis mag-I love you, red flag or green flag? Red. Red? Oo. Bakit? Di mo naman malalaman agad kung mahal mo sa isang kantutan lang. Pag mabilis mag-I love you? So, ito question ko sa'yo. Kailan ba pwedeng mag-I love you? Gaano katagal? Pag nakilala mo na talaga isang tao. Gaano katagal? Time? Sa akin umabot ng 2 buwan eh. 2 buwan? 2 buwan. Kasi ako nung time na yun, nung pumasok ako sa relasyon na yun, nag-promise ako sa sarili ko na di ko basta-basta i-open yung puso ko, yung pagkatao ko sa isang tao. Yung pekpek pwede pa. Pero yung buong pagkatao ko, yung story ng life ko, pinamis ko talaga na dun ko ipapakilala sa taong worth it. Tas nagulat siya. Napasabi siya, ay ganyan ka pala. Nagsisi ako, sana pala mas kinilala kita. Ganon. Okay. So, dapat medyo matagal na. Sinong dapat mag-I love you muna? Lalaki o babae para sa'yo? Kung sino yung mas nagmahal, mas nagmamahal. Dapat ba may mas nagmamahal kaysa sa ano? Hindi ba pwedeng pantay? Hindi kasi pag babae yung mas nagmamahal, ang pangit nun, di ba? Pangit nun yung lalaki hahabulin mo. Para sa akin kung sa akin, mas gusto ko na lang yung kung mahal ako ng lalaki, kung mahal niya ako, sasabihin niya yun ng maaga. Para masabi ko rin yung nararamdaman ko. Pero eto yan. Di ba ang nagde-decide ang nagde-decide naman ng kung mahal niya yung babae. Tama? Pwede. So dapat yung babae ang mag-I love you muna bago lalaki. Kasi kung mag-I love you naman kami kagad, parang unfair yun. Hindi. Para sa akin, mas gusto ko yung lalaki. Lalaki muna mag-I love you. Kasi mag-initiate ka. Andun yung babae, di ba? Mentality ng babae, ako, ayoko. Nahihiya ako. So paano ba dapat, halimbawa para sa mga nanonood na lalaki, paano ba dapat mag-I love you sa babae na unang-una? Halimbawa, nagde-date pa lang kayo. Oh. Yung naalala ko sinabi sa akin before, kung hindi mo kayang mag-straight to the point na I love you, pwede mo namang sabihin na parang gusto na kita. Ganon. At first yun yung magandang term, parang gusto na kita. Later mo na masasabi yung parang mahal na kita. Mahal na kita. Di ba gusto is like lang yun? Yes, like, dun yun sa umpisa. Ang gusto sa umpisa yun. Andun pa yung infatuation, yung first Kailan impression. yung share and subscribe? Oh. So dapat like muna. Pero yun naman talaga. Halimbawa like na. Paano niya sasabihin? Ano yung statement na, mahal ko na to Pag magmahal na, hindi na siya gusto. Paano niya sasabihin dun sa babae? Sige nga, ano yung proper way? Diretsuhin mo na, mahal na kita. Hindi na libog to, hindi na nasa to, hindi na infatuation to, kundi mahal na kita bilang ikaw. Ganon, straight to the point.
Tingin mo hindi ba mata-turn off yung mga babae nun? Hindi. Mas ma-appreciate namin yun. Paano mo nasabi? Sige nga. Mas ma-appreciate namin yun kasi at least naging honest ka sa akin. Okay. Kung hindi ko man naibalik yun, at least sinabi mo. Diba? Pinaramdam mo. O, next ko naman. Paano pag ayaw ka i-post sa social media or ayaw i-post ng kasama ka, red flag or green flag? Depende. Ayaw kong sumugal sa red or green. Okay. Explain. Depende kasi yan sa napag-usapan nyo tsaka sa intention nyo. May Okay. mga tao naman na hindi ka pinopost kasi natatakot sila or may kabit, di ba? May mga tao... Ayun Bakit? pa. Tinamaan ka ba? Alam na alam Oo. May mga tao din naman na more on protektahan nila yung privacy nilang dalawa and relationship nila. Okay. Sa ngayon ba, dapat ba pinopost? Ano yung take mo? Depende yan sa napag-usapan nyo. Ako hindi ko kayang i-generalize yung ganyang bagay. Pero sa akin lang, pag maraming nakakaalam, maraming mangingialam. Okay. Yun yung parang take ni Bea Alonso ngayon. Na mas gusto niya na lang private. Ayaw niya na lang ng nasa showbiz, di ba? Kasi pag maraming nakakaalam, putang ina, ang daming sawsawera. Evil eye, no? Oo, mas may una pang nag-a-announce na naghiwalay kayo. Pag nag-away kayo, matik, nag-aaway silang ganito, ganyan, chat nga natin, ganun. So pag, yun nga ngayon, mas parang andun yung peace. Pag kami lang dalawa yung nagkakaintindihan. Kasi yung mga taong nagko-comment sa mga post yun na, ay so sweet, kinikilig ako, mga ganon, stay strong. Yun pa yung maraming sinasabi behind your back. Okay. Pero sabi nga nila, di ba, may statement na if it's not on Facebook, it's not official. Di ba? Oh, Naniniwala ka pa ba doon? Hindi ako naniniwala sa ganun. Hindi ka naniniwala? Pang ano lang yan pang 16, pang 18. Yung pag may jowa ka, kailangan in a relationship mo sa Facebook. Pero ngayon, hindi na uso sa akin yan eh. So ikaw ngayon hindi ka na nagpo-post? Hindi ako nagpo-post. Dahil? I value our privacy. Ganun. Okay. Pag tumatanda ka, dun ka sa privacy talaga. Gusto ko magulat na lang kayo, kasal na pala ako. Ganon. Gusto kayong pag nag-post ako, kasal na kami. Ganon. Wala na kayong masasabi dun. So kahit ikaw sa lalaki, ayaw mo din na pinopost ka nung lalaki? Yun ang pangit sa akin. Bakit? Kasi gusto ko pinopost ako. Di ba, ulo? Nahulog ako sa sarili kong bitag. So ikaw gusto mo pinopost ka, pero ikaw hindi ka magpo-post sa kanya. Ayaw pa. Ayaw pa ko, no? Ang galing, no? Napaka-fair. Ikat nyo na lang to. Oo. Napaka-fair, di ba? Ang galing. Gago, Pero, no? Paano kung hindi ka niya ipopost? Na okay lang, maiintindihan ko siya. Ganon din naman ako eh, di ba? Pero kung ipopost mo ako, mas maganda yun. Napaka-unfair. Di ba? Napaka-unfair. Pero dapat ngayon talaga, kumbaga, ano ba talaga yung sweet spot sa social media sa relationship? Kasi madaming babae, I think, gusto nilang pinopost sila eh. Yun nga eh, nakakagulat. Kasi yung ibang babae gusto nilang pinopost sila. Ako hindi. Ay, gusto ko yun. Sinungaling lang ako. Pero I mean, ako yung babae, parang ayoko. Ayoko nang nakikita siya masyado. Okay. Pero totoo rin yun eh. Ako andun din dun sa privacy. Pag lalong, siguro may sweet spot. Huwag madalas. Oo. Or di kaya kung gusto nyong privacy, gamit kayo dump account sa IG. Oo. Pero wag siguro madalas. Pag madalas, huwag yung kada date nyo, ito kumakain na, ito sumusubo na, ganun. Pangit yun eh. Pangit yun. Mas pinapapasok niya yung bad energy. Tsaka andun yung people ruin beautiful things. Yes, tama. Tama Diba? yun. Tsaka madaming tao talaga na hindi deserve ng beautiful things. Totoo. Inggitero sila eh. Oo. Maraming inggit sa mundong to. Maraming hindi masaya. Oo. Pero kasi, eto rin naman yan eh. The reason why naiinggit yung mga tao is hindi rin sila masaya sa sarili nila muna bago pumasok sa relasyon or whatever. I think it's very important na masaya ka muna sa sarili mo. Mahal mo yung sarili mo. Then you can start to give and receive love from the other person na mahal din niya yung sarili niya. Yes. Buo din siya. Ako, naniniwala ako sa
yung give and take, naniniwala ka. Yes, naniniwala ako dun. Pero ako, andun naman ako sa give and give. Give and give ka. Parehas kayo, dapat. Give and give. Yes. Nandun kayo sa relationship and you're both are giving each other. Tama naman. Kasi Diba? kung bigay kayo ng bigay, wala namang mauubos sa inyo eh. Oh. Hindi, tsaka dapat yun yung energy mo, I think, pag nag-relationship ka, dapat give. Ganon Tama. din siya. Pero kasi, baliktarin mo, tignan mo, pag nandun ka sa take, mauubos yung isa. Oo. Pag yung parehas kayo nagbibigay, ewan ko na lang kung may maubos sa inyong dalawa. Tama. Kung yun yung energy na ginagawa mo. Diba? Parang ganun. So, pakiscroll lang pababa. Yan. Okay. So, meron ka bang instance sa buhay mo na nakipag-date ka sa maling lalaki? Yung pinakamasakit, yung baka pwede ka mag-share and then yung lesson mo. Ang dami naman. Ang dami talaga doon. Diyos Pero ko, yung isang Lord. matindi, yung talagang traumatic. Traumatic. Mm. Yun, ito, ex ko. Bata pa ako nung pumasok ako sa relasyon na to. And- Ilan taon yung bata? 18? 18? Oo, Okay. medyo matanda na. Pero ito lang yung masasabi ko ha, bago pa ako mag-share. Habang bata pa kayo, huwag niyong isusugal puso niyo sa maling tao. Malaking epekto yan pagtanda. Kasi doon na ipapasok yung first impression, di ba? Mm. Pag tahimik kasi yung tao, akala natin tahimik din yung buhay natin. Mm. So, nung pumasok ako sa relasyon na yan, okay nung una eh. Pero tangina, ibang-iba pala nung tumagal. Yun na yung, ando na yung nambubugbog, naninigaw. At ang pinakapangit, silent treatment, umaabot ng 30 days. Ganon, walang paramdam. Yun yung pinaka-traumatic na nangyari sa buhay ko. Mhm. Yung dun, parang pinamukha niya sa akin na pag every time na nag-aaway kami, walang taong susuyo sa akin. Walang may paki sa nararamdaman ko. Okay. And pinakaayaw ko din yun, yung alam mo yung barkada first. Yung inuuna yung tropa, yung barkada kesa sa'yo. Which is very common naman nung mga kabataan natin, di ba? Pero ngayon may apply yun, hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganun. Parang may conviction, hindi pwede yun. Hindi pwedeng ganun. Tatapong ko Parang may to. pinawiminggan ka. Kakasuhan ko kayo. Parang may pinawiminggan ka. Oo. Ayan. Okay, sige tuloy mo. So yun lang, yun yung traumatic talaga. Traumatic yun para sa akin. Okay. So, ibig sabihin, gusto mo yung lalaking inuuna ka muna. Oo, tama naman. Okay. Kasi pag nagtagal tayo, pag halimbawa, kinasal tayo, matutulungan ka ba ng barkada mo? Diba? Hindi. Hindi, what if, sabi mo, gusto mo unahin ka. Oo. Okay. What if yung lalaki pursuing his career? Ako may intindihan ko kung career. Pero kung wala kang ibang ginawa, kundi mag-Dota lang, mag-ML, ay sapukin kita. So, career is okay. Career What is you're okay. saying na put you first is from barkada. Yes, barkada. Iba kasi talaga yung barkada, inuman, babae. Di ba, uso pa dati yan, yung ML, Dota. Ay, sapukin ko talaga kayo. Tsaka yung may Discord community. Yes. Kung naririnig nyo man to, ipapaban ko kayo. Yan. Pero, eto yung pinakamalaking question ko eh. Sa'yo, sa tingin mo, bakit ang lalaki sobrang ma-effort sa simula? Yun nga. Kasi wini-win nila yung feelings mo. Kinukuha ka pa nila. Okay. Andun pa sila sa kailangan mahalin mo ko. Mahalin Okay. mo ko, kailangan sagutin mo ko, kailangan maging akin ka. Kailangan yung mga mata mo sa akin lang, hindi sa iba. Yun yung mindset ng mga lalaki talaga sa umpisa. Aminin mo, oo. Well, oo. Totoo naman. May halong galit, Totoo no? naman. Diba? Pero ako kasi hindi naman sa hindi ako sa simula lang eh. Yun nga, yun yung mas maganda. Kasi nga hindi ako naniniwala sa ligawan. So Oo. ako talagang no filter. Hindi naman natin ini-encourage yung iba na tanggalin yung ligaw. Pero mas maganda yung, sagutin mo na ako ngayon, liligawan kita habang buhay. May narinig ako, sino ba nagsabi niyan? Sabi niya, sagutin mo ako ngayon, liligawan kita habang buhay. Mas maganda yun. Actually, yun nga yung sa akin eh. Yun yung sa akin eh.
Hindi ako naniniwala sa courtship. Para sa akin, yung courtship is a continuous process kahit kayo na. Oo. Hindi siya humihinto. I think pag Totoo. huminto ka ng panliligaw, yan na yung mawawala ng gana sa yung Totoo. partner mo. Kasi eto pag nasa relasyon ka, hindi araw-araw pagising mo, mahal mo yung tao. Yes. Totoo yan. Yes. Love is not a feeling, but it is a choice. I was about to say that. Yes. Totoo. It's a decision. Hindi Diba? araw-araw gigising kang mahal mo yung tao. Di araw-araw magigising kang pogi nito. Hindi ganun eh. May araw nagigising ka, tangina mo, sino ka? Ganon, ganon. So doon na papasok yung kailangan nyo ng effort para sa isa't isa. Oh, mahal, date tayo dito. Ganon. Tapos babalik yung spark. Uy, alam mo ba dito tayo ganito? Ganon, kinikilig, ganon. Doon na yung papasok yung ganon. Hindi dapat sa umpisa lang yun. Okay. So anong tingin mo ma-advise mo sa mga babae nating viewers ngayon na paano nila ma-avoid yung magaling lang yung lalaki sa simula? Ganto, number 1 dyan, pag ang lalaki, sobrang mabait, sobrang perfect. Yun na yung tinatawag nating too good to be true. Kasi may nabasa ako ang demonyo, hindi yan magpapakita sa'yo ng nakakapa tapos Demonyo may sungay. talaga Demonyo. Hindi ganyan ang demonyo. Oo. Ang demonyo hindi nakakapa o hindi magpapakita ng sungay. Kundi i-disguise nila yung sarili nila as someone na kailangan mo. Okay. Ganun yun. So para sa akin, pag sobrang perfect ka sa simula, red flag ka na sa akin. Kasi pustahan tayo, pag ikaw, tumagal tayo, lahat ng kabutihan mo, mawawala yan. So red flag yung yung love bombing ba sinasabi Sobra, mo? na-try ko yan, tangina mo. Gago ka Naalala ko na naman. Oo. Love bombing. Oo. Paano yung love bombing? Pakita mo sa kanila. Ano yung Pinaka-common na love bombing yun. Yan. Dadalhin ka sa kung saan sang lugar. Uy, travel tayo, dito tayo. At least ako wala akong love bombing. Diretso Ganon. sogo. Putang Hindi, ina. joke lang. Nung tumagal na, inaaya ko na kasi doon ako nasanay Doon ako nasanay sa mga travel namin. Tara, labas tayo, ganun. Tagal na natin hindi lumalabas. Ano ba, nagtitipid ako sa gas. May ganun ng atake ang kuya mo. Okay. Yun na yung love. Isa na yung example ng love bombing. Yung bibilang ka ng pagkain, ganito, ganyan, bilang kita pagkain. Tapos pagtagal nyo, kumain na ako, ikaw kumain ka na ba? O ayan, pagkain, kain ka na dyan. Ganun na yan Pangit yan. So huwag kayong magpapaniwala sa ganyan. Kasi Yan yung mga sinasabi nila narcissist love bomber. sobra. Tapos too good to be true na yun. Ano yung mga indicator ng love bombing na parang red flag? Ano yung mga, I'm sure meron ka nun. Ano yung mga indicator mo na, nanlalove bomb to Eto, isa na yun yung sinabi kong pag sobrang perfect. Pangalawa, Ano yung sobrang perfect? Perfect saan? Ito, perfect ka. Ito, parang lahat na to Ito na yung lahat ng traits ng love bombing. Yung, alam mo yung mga ex ko, lahat sila, wala silang masasabing masama sa akin. Ganon. Walang ganun. Tapos wala, alam mo, ako hindi talaga ako nanloloko, hindi ako nananakit ng babae. Iba ako. Ganon. I'm not like Iba any ako, other oo. guy. So ano ka? Alien ka? Ganon. Tapos doon na yung papasok na Actually, lahat. yung mga ganun hindi na sinasabi. You will find it out. Papakita yan. Makikita mo Makikita mo siya Tapos lahat gagawin ko. Ganon. Tapos almost everyday walang mintis. Lahat papakita yan. O di tayo, ganito, ganyan. Puntahan kita dito, ganyan. Pustahan tayo pag matagal na kayo. Wala na yan. Okay. Ano yung healthy? Yung mga tipong sige sabi mo yung toxic. Ano yung healthy? Sa akin, mas healthy sa akin kung ipapakilala mo talaga kung ano ka. Ano yung negative traits mo. Kasi ako, nung pumasok ako sa relasyon, ayoko sa makalat. Gaganon talaga ako Gaganon ako. Like, vocal talaga ako. Kasi in the long run, magiging ganyan talaga ako. Hindi ka na magugulat. Ay, sorry, maarte ako. Hindi ako pumupunta sa ganyan. Ginaganon ko na agad. Tapos pag ang lalaki, gusto ko yung na-appreciate ko yung, sorry busy kasi ako. Ganun. May ginagawa ako. May shoot kasi ako. May trabaho ako. Hindi ako araw-araw makakapunta sa'yo. Pero mahal niya ako. At least sa umpisa pa lang, wala nang masyadong expectations. Okay. So mas mo yung na-appreciate mo yung nagpapakatotoo? Yes. Oh.
Actually, oh. Totoo. Yun nga yung mas maganda yung nagpapakatotoo dun sa sarili niya. Kasi pag nagtagal na kayo, hindi na kayo magkakagulatan sa ugali nyo eh. Okay. Alam po tayo na ganyan ka pala. Hindi ka na ganun eh. Nakita mo na siya nung una. Oo. And pinili mo siya na ganyan siya. Okay. So, importanteng spot talaga ng mga babae, no? Totoo. Sa simula pa lang. Totoo. Kung ano. Pero wag naman yung entitled, Meron kasi Oo, yung mga may mga entitled na entitled na. parang, hindi mo naman tatagal. Kung paano kung yun yung maayos na yung lalaki, pero ikaw sobrang entitled mo Oo. naman. Ganun. May mga ganun naman. Kilala mo sino yung title na niya. Mahirap na magsalita. Mahirap na naman. Marapi tulpo na naman tayo dyan. Ayan. Di ba? So, ayan. Ito. So, bago natin i-wrap up tong episode, siyempre, Yes. ang tinding celebration itong gagawin ko ngayon. So, i-unbox ko na finally. Medyo, natanggap ko na to 2 weeks itong silver play ko. Inantay mo talaga dito, no? Inantay ko talaga Ang dito. Dahil galing. siyempre, what better time kasi maglo-launch ako ng co-host dito sa matagal kong ginagawa tong mag-isa. Yes. Di ba? Ayan na guys. Di na kayo mabuburyo. Yan, Ayan. 100,000. Lahat tong award na to, natanggap ko sa inyo. Bubuksan na natin ngayon. Titingnan na natin. Gagamitin na natin ng pang-opera na Taray. Shit. Excited na ako, di ba? Tingnan na natin to. Ayan na. Saan ko to? Teka. Naku, may suspense. Uy. Naku po. Ayan na. Ganda na yan. May kinang yan. Oh, shit. May ano pa, Fairness, may ano pa. Uy, may sulat pa. May sulat pa galing sa kanila. Siyempre, pag binasa ko to, mahaba-haba, di ba? Pero ito na, lalabas ko. Oh, shit. Ang ganda niya. Oh, ay na. First time ko nakakita ng ganyan sa personal. Ayan, papakita ko na. Di ba? 100,000. Grabe. Congratulations. Thank you, Candy. Deserve Grabe mo to. yan. Deserve mo Oo yan. nga 4 years ko itong tinrabaho. Di ba? Grabe. More than pera. Parang, kasi, yan nasimulan ko sa, January 1 nung nag-start ako nito. Parang galing sa yun yung time na sobrang galing ako sa bagsak lahat. Oo. Wala kang tiwala sa sarili mo. Totoo yun. Wala kang So ngayon nakikita ko to parang akong gumraduate ng Totoo. college. Ibang achievement yan. Oo. Kasi 100,000. Siyempre ako, gusto kong pasalamatan yung mga taong tumulong sa akin nito. Unang-una siyempre, Tritone Studios, Tritone Entertainment siyempre. Unang-una siyempre sa presidente ng Tritone Entertainment, kay Gigi. Kasi si Gigi yung unang-unang sikat na nakipag-collab sa akin. Si Gigi yun. Tapos, who would have thought yun pala yung papasukin kong magmamanage as ma-reach ko to. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa spirituality team family ko. Siyempre, nung walang-wala ako nung 2022, ito yung mga taong to yung sumuporta sa akin. Siyempre, si Nomer Mindmaster, si Diane Cruz, si Clive Cruz, yung mag-asawa na yon. Miss ko na kayo. Si Hailey Lim, Oliver Posadas. Siyempre, gusto ko rin pasalamatan yung mga nakakollab kung nakatulong sa akin. Siyempre, walang iba. Si Ava Mendez. Siyempre, thank you very much. At walang sawang pakikipag-collab sa akin. Si Boss GK, siyempre maraming salamat din sa'yo, bro. Kasi tinulungan nyo rin ako. Gusto ko rin pasalamatan si Rob, si Salome, siyempre si Princess Loreto, si Amy Sebastian, si Maine Eugenio. Naku, baka madaming magtampo nito Diyos ko po. Si Krisha Uy, di ba gusto ko rin, napakabait ni Krisha Uy sa akin. Sobrang, lagi niya akong tinutulungan.
Sino pa ba? Tangina. Magtatampo. Nilagay ko yung sarili ko sa ano. Dapat pala gumawa akong listahan. Siyempre, sino pa ba? Si Rob, si Angeli, ang dami. Madaming, kung hindi ka nabanggit ngayon, huwag ka na lang magtatampo sa akin kasi sobrang na mental block ako ngayon. Siyempre yung crew ng Triton, siyempre si MJ, yung technical director, 'di ba? Jay, halika dito, pakita ka naman dito. Dito lang. Yan. Dito lang sa yan. Kakaway ka lang dito sa camera natin, yan. Si MJ, ang crew natin, 'di ba? Dito sa yan. Gusto kong magpasalamat. Salamat. Siyempre kay Erwin, kakalimutan ko pa si Erwin Laksa, yung producer namin. Siyempre kay VJ Cabero, yung manager ko, maraming salamat. Siyempre, sa aking co-host na isa sa mga nakatulong na nag-push nitong para mag 100,000 ako, siyempre si Candy Veloso. Yan. Yung video niya, most yung unang video. Siyempre, gusto ko rin mag-shoutout kay Ato. Yan, kay Ato Pangit, kay Rendon, kay DJ Lunyo, dun sa Meta Digi Trading family ko, kay Leo, kay Paulo, kay Coach Ras. Siyempre maraming salamat din kay Marvin Favis, yan, yung mga tumulong sa akin, lahat ng kaibigan ko, kay Jerome Ducot ng Stage 1. Maraming salamat din. At siyempre kay Doc Jonah Seneca, kay Danny Enrile, thank you din. So sa lahat ng tumulong sa akin, naniwala sa akin na ngayon meron na akong 100,000. Guys, tulungan nyo naman ako mag 1 million sana, 'di ba? Yes. Gold naman tayo soon, pero tuloy-tuloy lang yung programa natin, mas lumalaki. So ikaw, Candy, promote ka naman kung ano yung mga gusto mo i-promote. So, ayan lang. Gusto ko lang sanang magpasalamat din sa'yo, Tio Bray. Siyempre. Kasi isa ka sa mga taong nakitaan ako ng potensyal. Siyempre. Sobrang malaking bagay to, malaking milestone para sa akin na andito ako ngayon sa Tio Bray Podcast. Kasama ko kayo. Yan. So, ayun lang guys. Huwag niyo kong kalimutan, follow niyo ako sa mga social media handles ko kasi nalulungkot ako na wala yung Facebook page ko. Ano nga ba yung bago mong Facebook page? Wala, Candy Veloso pa rin. Candy Veloso. Yes, okay. Candy Veloso. Then sa IG, Candy Veloso din. So ayun, kita-kits tayo sa marami pang episode. Yan. Sa Looking YouTube forward. mo, wala pa ba? Ayun, gagawa din ako Candy Veloso. Follow nyo lang. Subscribe. Subscribe nyo si Candy. At siyempre, napakaganda nitong episode na to. Yun lang. Sana panoorin nyo yung mga next episodes Yes. namin ni Candy every Wednesday to para medyo kakaiba naman yung podcast natin. Totoo. At kung nagustuhan mo naman tong content na to, mag-subscribe ka na dito sa channel para ma-reach ko yung 1 million followers or 1 million subscribers. Diba? At siyempre, nandito tayo sa Triton Studios, Triton Entertainment. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nanood. Oh, yeah. Urban Nation. Yeah! Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay